A day in my life as a future educator. Hello, it's me. I'm Kimberly Luis DC Bonus, 3F Social Studies. Ngayong araw nga ay naatasan kami ng aming guro para videohan ang aming mga ginawang instructional materials noong nakaraang linggo. Or parang buwan na yata ang nakalipas. Sayang nga lang at hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko ginawa itong instructional materials. Kung paano ako nagbiak ng mga timba, nagbilog ng mga karton, at nagcut nito. Hindi biro yun ha, mahirap yun. At dahil matagal na nga itong nakatago, nilinisan ko na rin ito bago ipakita sa inyo mamaya. Nakakahiya naman, di ba, kung ipapakita ko sa inyo ng malibad. And ayan, ito na yung instructional materials na ginawa ko. Binalutan ko nga pala siya ng plastic cover and nilagyan ko siya ng butas sa unahan para masigurado ko na magagamit ko ulit siya kapag kinakailangan ko. At para masiguradong matibay siya, nilagyan ko ng mga styro yung mga nakatayo para hindi siya tumamba. And syempre, para tumigas siya, nilagyan ko siya ng timba sa gitna. Dumako naman tayo sa mga instructional discussion materials patungkol na ito dito sa IMs na ginawa. Upang ituro ang istruktura ng pamilihan, ang mga layunin nito ay may isa-isa ng mga mag-aaral ang istruktura ng pamilihan, maibigay ang kahulugan ng istruktura ng pamilihan, at may pakita ang katangian ng bawat istruktura ng pamilihan. Nandito ang mga ganap na kompetisyon kung saan sila ay naging prize taker dahil ang sinumang negosyante ay walang kapangyarihan na palitan o baguhin ang presyo sa pamilihan. Naman ay mga hindi ganap na kompetisyon na binubuo ng monopolyo, monosopyo, oligopolyo at monopolistiko. Ang mga monopolyo naman ay maaari silang maging price maker dahil ang mga ibinebenta nilang produkto ay kadalasan na iisa lamang ang nagtitinda sa isang lugar. Kung makikita natin sa imahe, di ba? Nasa disyerto sila. At may isang nagtitinda ng tubig. Siyempre, may kakayahan yung mga nagbebenta na taasan ng presyo kahit gaano pa ito kataas. Ang sumunod naman ay oligopolyong istruktura ng pamilihan. Sa istrukturang ito, maliit lamang ang grupo na nagbebenta ng isang produkto. Katulad na lamang ng langis o kaya ay mga Dunkin Donut. Ang isa pang istruktura ay ang monosopyo. Dito, ang pamilihan ay mayroon lamang isang mamimili, ngunit maraming producer ng produkto at serbisyo. Magandang halimbawa na dito ang gobyerno. Diba kung mapapansin natin, ang gobyerno ay maraming manggagawa tulad ng mga guro, sundalo, pulis, bumbero, at iba pa. Pero iisa ang nagpapasweldo. Iyon ay ang gobyerno. Ang huling istruktura ay ang monopolistikong competition. Sa pamilyang ito, maraming kalahok na bahay kalakalan. Ang uri ng produktong ipinagbibili ay magkakapareho, ngunit hindi magkakahawig. Ito ang product differentiation na tinatawag. Halimbawa na lang dito ay ang produktong toothpaste. Diba? Kung mapapansin natin yung mga Colgate, Happy, diba pare-pareho lang naman silang toothpaste pero magkakaiba sila ng disenyo o mga tawag. Katulad na lang din ng mga sabon, shampoo, at iba pa. Ayun lamang, sana ay may natutunan kayo patungkol sa istruktura ng pamilihan. Maraming salamat sa panonood!